Eto na, dahil po sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao, doble ang seguridad na isinasagawa sa mga checkpoint. Ano-ano nga ba ang dapat tandaan kapag kayo ay na-checkpoint? Alamin po natin yan. Kasama si QCPD Director Chief Superintendent Guillermo Eleazar. General, magandang umaga po. Welcome sa unang hirit. Unang-una, siguro tanong din ng iba, no? Ano bang kahalagahan ng checkpoint? Wala naman tayong nahuhuli dyan, ah. Actually, crime prevention yan. Hindi totoong walang nahuhuli. In fact, yesterday, the other day, may mga nahuli kami. Possession ng baril, follow-up operation, pati na rin sa droga. And then yung feeling of safety na ating mga kababayan na nakakita na meron tayong mga checkpoints. Pero ito ay sinasagawa sa maayos na So napapansin po natin pag nag-checkpoint tayo, bawas ang crime incidents natin. Totoo yun. May malaking connection yun sa ating crime. Ito naman, General, kung sakali po, halimbawa, may kaibahan ba ang checkpoint depende sa sasakyan na dadaan? Unahin ho natin, motorsiklo halimbawa. Ayan, yung mga motorsiklo, yan yung marami, ano? Yes. Ayan, actually, halos naman wala namang difference kasi nakikita naman natin dito. Yan, nakita natin. Doon sa una kasi merong spotter doon. And then approach siya. Actually, hindi naman kailangan bumaba ng sasakyan. Kaya lang, pag tinatanong kasi ang ating registration saka pati yung lisensya niya, usually nakalagay ito doon sa ilalim na upuan. Oo, kaya binubuksan nila yon. By the way, ano-ano ho ba mga SOP sa checkpoint para malaman din ng mga kababayan natin ano yung legit? Nasa maliwanag na lugar. Una-una, dapat maliwanag. Yes, kaya sa gabi dapat well-lighted yung lugar. Pangalawa, naka-uniformado. At saka merong mga signage na... Ito ho, mga signage sa tulad dito, mga kapuso, turo ho natin. Ganyan ang itsura ng isang lehitimong signage ng... Yes, meron nakalagay kung anong unit yung nagkakandak ng checkpoint. Okay. Ayan, naka-uniforme ang ating mga kapulisan. Under no circumstances, sir, hindi pwedeng naka-plain clothes ang nagche-checkpoint. Oo, dapat nakikita yung pangalan. And then... ito sir, pakita lang natin. Ito ho, dapat kita ang apelido. Yes, oo. Nung nagche-checkpoint sa inyo, ito ho yung nameplate nila. Yan, dapat may ganyan yan. And then, yung kanyang uniforme, hindi kami pwedeng, pag dito sa Metro Manila, hindi kami naka-fatigue o field service uniform. Okay. Dapat yung general officer's attire lang ang pwedeng gawin nila. Okay. Kotse naman. Kotse ang dadaan sa ating checkpoint. Oo. Ayan, halimbawa, sasakyan naman, naka four-wheel vehicle tayo. Ano ho ba ang dapat tandaan ng ating mga kapuso? Actually, dapat mag-slow down pag nakita itong mga signages at makikita mo naman na yung legitimacy ng ating checkpoint. And then, maging ang ating namang mga kapulisan dyan, lalapit sa inyo, and then magalang na babanggitin ang kanilang purpose, which is the checkpoint. Sa atin naman, is maganda, bubuksan natin yung bintana para makita na ng ating kapulisan yung loob. Dahil usually, mga sakyan nga natin, yung mga tinted, pero dapat bawal naman talaga tinted, diba? Pwede hubang buksan ng pulis yung pintuan ng kotse? No, hindi dapat. Pwede niyang silipin, ipasok yung ulo niya? No, hindi dapat napasok. Sisilip lang sila. Okay, meron ho tayo yung tinatawag na plain view doctrine. Ano ibig sabihin nun? Ito yung visual inspection. Ang plain view doctrine, wala kang dapat na iririkisa o bubuksan. Kailangan yun, nakikita mo lang, yun lang pwedeng, based on your observation, yun lang babasihan natin kung merong violation tayong nakita. Okay. Pero alam mo kasi, ang ating kapulisan, medyo napaprofile natin yung ibang mga motorista. Correct. Na yung reaction nila medyo alanganin. So nakikita natin. So nakakatulong sa atin yon upang ma-profile natin sila. And then through visual inspection at pakipag-usap, merong iba na tumatalilis o tumataka sa checkpoint. Ngayon, ano naman ang gagawin natin doon? Meron tayong mga meron tayong actually meron tayong black unit doon, and at the same time yung security natin. Yeah, may motorcycle unit din. O panghuli po, halimbawa, feeling ng motorista natin, lalo dito sa QC, medyo mali yata, may nalabag yata sa karapatan ko sa checkpoint. Ano ang gagawin nila? Saan pwedeng tumawag? Pwedeng sa tatawag dun sa ating mga hotline. Sa Quezon City, meron tayong ditong 122 yung sa hotline, and then dun sa iba pang mga, actually, pwedeng lapitan din yung magtanong dun sa ating team leader kasi this is officer-led Pwedeng sabihin yung kanilang reklamo. And so far naman sa ating mga checkpoints na nagawa sa mga nakaraang araw, wala tayong napag-alaman ng mga reklamo sa ating kababayan. Bagkus, nagpapasalamat sila dahil sa maayos na checkpoint sa pagtulong. At wala hong dapat ikatakot sa checkpoint? Walang dapat ikatakot dahil nandito kami para bigyan ng proteksyon ng ating mga kababayan. At the same time, maiwasan natin ang krimen na mangyari. Quezon City Police District Director Guillermo Eleazar, maraming salamat, sir. Salamat, Ivan. Thank you very much. Thank you very much.